at nanonood ng Bombo Radyo Dagupan. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood po ng Bombo Radyo Dagupan. Ako po si Marvin Munoz po, I'm 25 and I'm from Dagupan City, Pangasinan po. Yes po sir at siyempre, kamusta po kayo ngayon at kamusta po ang pakiramdam sir maimbitahan din po dito sa hipilan po ng Bombo Radyo Dagupan? Masaya po, another experience po na may interview po sa ganitong radio Mm. station po. So, pang ilang beses niyo na po sir na maimbitahan po ng isang media outlet din po na makapanayan po bilang artist sir? Ano po, mayroon pong isang station din po na kumanta po ako, nag-guest po ako, like nag-sing po ako ng isang segment po nila doon po. Yes po Sir Marvin Yeah. at siyempre nakuhaan ko naman po sir 'no, kung ano po kamusta po yung naging journey niyo, kamusta po ang pagiging buhay isang singer natin? Um, Masaya po kasi po nagagawa ko po yung mga bagay na gusto ko po. Passion ko po talaga yung pagkanta. Kaya po every time po na kumakanta po ako, nag-enjoy po ako. Like ngayon po mayroon po akong live streaming, nag-live po ako, kumakanta po ako at nag-ensayo po para po mas lalo pong mas maging okay po yung singing talent ko po. Since nabanggit niyo rin po Sir Marvin na passion niyo po talaga ang pagkanta, mga ilang taon po nung madiscover niyo po na meron kayong talent sa pagkanta? Ano po, sabi po nila papa ko, nila ate ko po, 4 years old daw po ako, meron na daw po akong memorize na isang buong kanta po, pero hindi pa po ako marunong magbasa. So sino po Then nagturo sa nag-start po inyo? ako sila ano, si papa po, pero kasi po halos lahat po kami magkakapatid kumakanta po, sila ate, sila kuya. Kaya po Mm. naririnig ko po hanggang sa tumanda po ako, natuto po akong kumanta. So nasa lahi na rin po talaga yung pagkanta. Yung pag-perform sir, yung mga ayan po, gaya po ng mga nabanggit natin kanina, kayo po ay grand champion sa isang Yes. competition taong 2012. 2019 naman po, Singer of the Year at Tinig ng Pangasinan. Nirepresenta niyo po ang lungsod ng Dagupan noong Yes. nakaraang taon lang sir. At syempre, itong taon lang po, grand finalist po sa isang singing idol competition sir. Ah, Paano po yung experience niyo dito sir? Puwede niyo po ba kaming kuwentuhan simula po nung 2012? Is that your first time Yes or was that po. your first time po sir na sumali ng mga singing competition noong 2012 at paano po? 2012. Mm. Actually po, nag-start po ako magkumanta po sa school lang po. Like pag may mga event po, ganun, kumakanta Mm. po ako. Pero hindi po ako nagjo-join ng singing contest. Nag-start po siya 2012. 12 years old po ako noon. Yun po yung first contest ko. Tapos malaki na din po siyang contest kasi buong Pangasinan po yung singing contest which is ginanap po sa Lingayen. And Mm. yung first po na yun, nag-champion po ako. Then nagtuloy-tuloy po yun. Nagbabarangay po ako. Dumadayo po kami. Tapos po, nung mga age ng 15, 16 po, nagbago po yung boses ko. So, nag-stop po ako mag-join ng singing contest. After Mm. nung bumaba po yung boses ko. Kasi po parang nahihiya po ako na biglang nagbago yung boses ko. So, Mm. nag-stop po ako. Hinanap ko po yung bagong tunog ko po. Kasi nagbago po talaga yung tunog. From Wibirit to naging R&B singers po, nagbabalad po. So, yung after po nung 2012, I mean 2015 po, nag-stop po ako mag-singing contest. Nasundan na lamang po yun ng singing contest itong 2024 po. Pero nung nasa school po ako during senior high to college po, nagpe-perform pa rin po ako as a singer, pero hindi na po siya singing contest. Sa mga events lang po. Mm. Na-continue lang po yun noong 2024. Nag-try po ulit ako mag-audition. Tinry ko lang po if kaya pa pong makipagsabayan. And ayun po, nakapasok naman po ako sa final and na-represent ko po yung city namin po. Yes, Sir Marvin. Medyo bigyan ko lang din po ng konting anggulo yung pag-adjust mo, sir, 'no? Nung sabi mo nga po, Yeah. noon dating bumibirit, ngayon medyo mas Opo. tama po, mas bumaba po yung genre, R&B. So more Yes on po. mga tama ba pagkulot-kulot, mga gano'n, sir, yung Kulot-kulot. style? Yes po. So paano yun, sir? Kasi dati biritero, 'no? Nung bata siyempre aminin po natin, 'no, kapag Opo. nasa mga gano'ng age is mas kaya po nating kumanta ng mas matataas kahit yung maging timbre po Mas or genre po ng pambabaeng yes. kanta, kayang-kaya. Pero paano yung adjust, sir? How do you adjust, etong pagkanta medyo malayo kasi yung pagbirit to R&B 'no? So, Opo. gaano po kahirap yun, sir? Ano po, mahirap po siya in a way na magda-doubt ka po sa sarili mo kasi nasanay po sa singing contest na bumibire. Nasanay po Mm. yung mindset ko po dati 'pag sa singing contest, dapat mataas po yung boses mo, nakakakanta ka. Pero po, lagi pong kino-comment sa'kin ng judge during nung mataas pa po yung boses ko na
bihira daw po yung singers po na kumakanta ng may puso. So yun po yung pinanghawakan ko po. Kaya yung transition ko po nung from mataas to R&B, naging mahirap po siya na nag-doubt po ako sa sarili ko. Pero po, andun po kasi yung puso pag kumakanta po ako. So hindi po siya naalis. Kaya hanggang naging R&B po yung ano ko po, singing ko po. Lagi ko pong minimake sure na pag kumakanta po ako, nasa puso po yung pagkanta ko po. And bukod dyan, sir, kasi syempre, yung, aminin natin, di ba, kapag mga singing contest, ang talagang nagbibigay po ng impact, kadalasan sa mga audience din, eh yung matataas, no? Matataas na Yes kanta, po. so kapag bumibirit. Pero ngayon, sir, so at your age, no? Kasi sabi mo nga po, medyo nag-shift ka into R&B style. Paano pa rin po yun, Yes. sir? Meron po bang pinagkaiba nung mga dati up to now, yung ingay ng crowd every time po na magpe-perform ka, gamit-gamit na itong R&B style? Yes po. Before po, pag natatandaan ko po nung bata po, kapag nag-start po akong kumanta, nag-start po kasi siya sa emotions po nung song eh. Nag-start po pumalakpak yung mga tao, nagkakaroon po ng mga audience, na nakita ko po na ngayon po, kahit po nagbago yung boses ko, kulot po ako. Once po na pag kumakanta po ako ng may puso talaga po. Meron at meron po talaga audience na magugustuhan po yung boses ko. Yun po siguro yung natutunan ko po na after nung transition ko po. Hindi po pala talaga ganun ka-importante. Siguro po ano po, bonus po na mataas yung boses mo kasi sa contest po talaga madalas po taas ng boses po yung labanan. Pero nung habang tumatagal po nagbabago po, minsan po may mga magaling mag-riff and runs, sila po yung nananalo. Depende na lang po talaga yung sa deliberation po ng kanta kung nabibigay niyo po yung message ng song, ganun po. So, doon po pumapasok yung importansya ng pagkukwento natin kapag tayo po ay Yes po. kakanta. So, dapat, Opo. para ka nang nagkukwento, sir. So, paano mo naman ibabahagi? Kasi marami po yung kagaya po natin, kakanta lang, kakanta lang. So, parang Opo. binibigkas lang po natin. Paano ba yung technique? Paano mo ikwento po yung kantang inaawit mo po, sir? Una po pag kumakanta po kasi ako, ini-internalize ko po kung ano po ba yung gustong iparating po ng song. Mm-mm. Para po hindi po ako mahihirapan na pag kinanta ko po yun. Lagi ko po kasing target is kapag kumakanta po ako, maparamdam ko po kung ano po yung emotions o yung gustong sabihin ng kanta. So ang ginagawa ko po, pinapakinggan ko po, binabasa ko po hanggang sa ako po mismo maramdaman ko kung ano po yung ibig sabihin ng song para po hindi po ako mahirapan na iparamdam din po yung song sa ibang tao po na nakikinig sa akin. So, yun nga po yung kasabihan nila na one of the best storyteller is yung mga singer. So, doon, sir, no? So, Opo. kailangan mong i-touch yung human soul, kumbaga, no? Kasi kapag di mo Opo. na-touch, walang dating, no? Kapag ikaw po ay Yes po. kakanta, maging cover artist ka man o whatsoever, or maging performer, so kailangan mo i-touch yung human soul to connect din sa mga audience. So, yun yung isa sa mga talent din ng singer, mga kabombono, na hindi basta-basta kumakanta lang at Opo. nagpe-perform on stage, no? Kailangan syempre may connection din sa mga audience. So, yun, sir, no? That contest, sir, yung mga contest po na sinalihan po natin, paano po yung cope up? Kasi marami na rin po tayo natatanong, medyo iibahin ko yung tanong. Sinasabi ko po, nakakaramdam ba kayo ng kaba kahit gaano kadami yung pagpe-perform? Pero marami pong nagsabi, hindi na natatanggal yung kaba. Paano po ninyo kino-cope up din po yung sarili niyo, sir? Before po kayo mag-perform, para at least maiwan yung kaba doon sa bago ka tumungtong doon sa stage. Yes po. Ay, iniisip ko po talaga pag ganun po. Yung preparation ko po bago mag-perform. Kasi po pag nagpadala po sa kaba po, mawawala lang po yung pinaghandaan mo po. Mas mauna po yung kaba, minsan magkakamali ka. And lagi ko din pong iniisip yung support system na meron po ako. Yung mga naniniwala po sa akin. Para po lalo po ma-boost yung confidence ko at mawala po yung kaba ko po. And nagsishake po ako ng kamay bago mag-perform. Malaking bagay din po talaga. Yes, Sir Marvin. Sa mga every singing competition po na sasalihan nyo, mga ilang weeks po ba ang preparation bago po kayo talaga sumalang? Dati po, halos araw-araw po kaming nag-aaral nagtuturo po sa akin kumanta nun. Pero ngayon po, pag may mga singing contest po ako, madalas po, pinapahinga ko po talaga yung boses ko. Pinapakinggan ko na lang po yung kanta. Kasi po, mabilis po akong mamahos po. Mabilis po mamahos yung boses ko. Kasi madalas po puyat. Ganun po. Yes po, sir. Sir, you are a member of Tinig at Musika, Stellar Voices. Yes po. So, gaano po kalaking parte ng Tinig at Musika and Stellar Voices pagdating po sa passion natin sa pagkanta? Yes po.
Meron po kasi mga sa singers po, nakakalimutan na din po yung mga proper po na pag-breathe, parang for example, yung proper breathing po. Malaking bagay po siya kasi po, natuturo po sa amin kung paano po yung tamang paghinga at mas para po mas maging ready po kami pag kung sakaling yung mga kanta po na matataas. And Mm. napakalaking bagay din po yun kasi yung coach po namin, which is si Coach Catherine Bello, napaka-supportive po. Lagi niya Mm. po nga boost yung confidence po namin. Aside sa tinuturuan niya po kami, lagi niya po minimake sure na nararamdaman po namin na supported po kami at meron po talaga kaming talent. Kaya parang inahasa niya po kami talaga. Mm. Yun din yung malaking parte, no, na merong magga-guide Opo. sa'yo na professionally, at least Yes po. masabihan ka, no, paano yung mga technique, kahit hindi natin alam yung mga technique na sinasabi, no, kahit minsan kasi minsan medyo sensitive din yung pagdinig, iba yung pagdinig ng mga professional singers or yung mga Opo. professional, no, kumbaga sa mga ganyan pong industry. Kumbaga 'pag may napapanood tayo, okey naman yung tunog, pero may iba pa ring naririnig. So, it helps, 'no, it helps a lot Yes para po po. mas ma-adjust po natin. Pero ngayon sir, nabasa rin po natin dito, itong Tinig at Musika Stellar Voices ay hindi lamang din, 'no, nagtuturo ng mga kanta-kanta, meron ay scholar din po kayo sir, tama po? Yes po. Gaano po kahalaga rin po ito sir, sa inyo po? Ano po, kasi yung ano po ngayon, yung mga trainings po, medyo mahal din po talaga pag magte-training ka. So, napakalaking bagay po sa amin yun ng mga aspiring seniors na gusto pa pong matuto, na meron pong tao na gustong tumulong po sa amin, Mm. na maturuan pa po kami at mas ma-polish pa po yung talent po namin. So, super halaga po talaga yun. And thank Mm. you po kay Coach Catherine po. Opo. Yes, Sir Marvin, bukod po, 'no, sa mga nabanggit niyo po kanina na pag-a-adjust doon sa pagkanta natin ng mga high notes dati, ng mga matataas na kanta, shifting into R&B songs. Ah, Ano pa po yung mga challenges na pinagdaanan po ninyo dito po sa larangan ng musika? At siyempre, itong challenges po ba na 'to, sir, umabot din sa punto na parang ayaw niyo ng parang dinisregard niyo na po 'tong passion na 'to? And what happened? Bakit po bumalik pa rin po tayo dito sa passion na gusto natin? Yes po, napakalaking epekto po yung transition talaga ng boses ko before. Kasi po, nawalan po ako ng tiwala sa sarili. Kasi po, nag-stay po sa isip ko na yung pagbibirit ko po, yung reason kung ba't po ako nanalo sa mga singing contest. Ganun po, kaya po nung bumaba siya, nawalan po talaga ako ng confidence po. Mm. So, ang nangyari po, natulungan po ako ng mga taong nakapaligid po sa akin. Lagi po nila akong sinasabihan na magaling po ako, maganda daw po yung boses ko. Dahil po doon nabuboost po yung confidence ko. Kaya po nag-try po ulit ako na mag-join ng mga singing contest. And hindi sa family po, lagi po sa family. Lagi po silang parang pag may mga bisita po kami, sinasabi po nila na maganda daw po yung boses ko. Kaya doon po, na-boost po yung confidence ko na kahit papaano po pala, may naniniwala at naniniwala pa rin po sa akin. Kaya po nag-try po ulit ako mag-join ng singing contest noong Mm. 2024. Makikipagpusta ako, sir, siguro kapag may mga family gathering, isa ka sa mga pinagpe-perform po doon. Opo, yes po. So, nasanay na rin, 'no, na matig, Opo. oo. Pero sabi mo nga sir kanina, family of singer na rin po kayo. So, Yes. yun sir, bonding niyo na rin po talaga ang pagkanta? Opo, hindi po talaga mawawala yung ano, yung video kapag po may birthdays, gano'n po. Mm. 'Pag magkakasama po kami. Mm. Yes, sir. And eto naman sir, 'no, ano po yung kahit po madaming singing competition na rin po, 'no, napapakinggan na rin po kayo ng ilang audience. I'm sure marami po diyan pagdadaan po kayo diyan, dito po, 'no, sa Dagupan, Yes. kilala kayo bilang singer din, yung nagpe-perform. Pero, ano po yung main goal po ninyo, pagdating po sa larangan ng o sa music industry? Ngayon po, yung pinaka-main goal ko po, kahit po na may mga rejections po, main goal ko po makapag-perform po talaga sa TV competition po. Yun po talaga yung Mm. pinaka-goal Mm. ko po. Kasi para pong, isa rin po yun sa ano po, magbibigay po sa'kin ng confidence na kaya pala nung boses ko po, Mm. kahit na madaming rejections. Yun po. Mm. And looking forward sir, 'no, na mapakinggan Yes ka rin, po. mapanood po sa mga national TV Opo. competition. Thank you Hindi po. naman po imposible 'yan with the help of tinig na at Tinig at musika, 'no? musika. Yeah. At siyempre alam po natin nakagabay din po sila. At siyempre yung talent din po ninyo sir, naniniwala din po kami na hindi lamang po pang local 'yan, 'no, pang maging national competition din sir. And so on.
Sir, meron pa po ba kayong gustong batiin, pasalamatan din po sa ating mga nakikinig ng Bombo Radyo Dagupan? Meron po Yes, tayong 10 oo. viewers ngayon, sir. Pwede niyo pong kumustahin at pasalamatan din po, sir. Go ahead. Yes po. Unang-una po, kay Coach Catherine Bello po ng Tinig at Musika. Maraming salamat po sa Tinig at Musika family po sa pag-support po sa amin lagi. Kay Coach, thank you so much po. Sa family ko po, Munoz family. Ayan po. And sa mga nagsusupport po sa akin, sa mga nagagandahan po sa boses ko, nagbibigay po sa akin ng mga magagandang comments. Thank you so much po guys. Malaking bagay po yun sa akin na singer po, na aspiring singer po na gustong magkaroon po ng pangalan po sa industriya ng musika. Maraming salamat. Yes, sir. Lastly, sir, no, baka may pahabol lang tayo, no? Baka gusto nyo rin pong parang advice man lang, no, kahit papaano po sa mga aspiring singers. Lalong-lalo na po yung hesitant po sumali, hesitant po ilabas yung mga talent nila. Yet, yung talent is nandoon na. Ano po yung gusto nating sabihin sa mga aspiring singers kagaya po ninyo? Ano po, darating po talaga yung point na parang magda-doubt ka sa sarili mo po. Pero wag mo pong kakalimutan na may mga taong naniniwala po sa'yo. Siguro may dadating po yung time na hindi ka na naniniwala sa sarili mo, pero wag mong aalisin na may mga tao nakapaligid sa'yo na naniniwala pa rin sa'yo. Kasi doon po talaga manggagaling yung lakas ng loob po na sumubok po ulit at maniwala po sa'yo. Ayun po. Wow, yun. Napakaganda mga kabombo, no? Kaya sa mga hesitant din na sumali, pero may alam naman po natin na ang Pilipino ay talented din pagdating sa pagkanta. Kaya mga kabombo, yun, napakinggan po natin si Sir Marvin Muñoz. Wala po dito sa lungsod ng Dagupan mga kabombo. At syempre, no, bukod sa kwentuhan, Sir Marvin, maraming salamat po sa oras. Alam ko pong napaka-busy po ninyo, pero mag-iingat po kayo at good luck po sa journey niyo. Salamat po, maraming salamat po, Bombo Dagupan. I know when he's been on your mind, the distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give. By sharing this relationship, it's older. You know I'd fight for you, but how can I fight someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair. Cause I want it all or nothing at all. There's no left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all. I will never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I will never find another lover more precious than you. 'Cause girl, you are close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. And you are the only one, my everything. And for you, this song I sing all my life. I prayed for someone like you, and I
hope that you'd feel the same way too. Yes, I pray that you do.